Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is November 7, 2024. November 7 po, 2024 is Thursday. Araw po ng Webes ngayon. Magandang araw sa inyo ng Webes. Matagal na namang hindi ako nakapag-publish ng mga video na naglalaman ng karaniwan nating tinatalakay at inaaral. Alam niyo na po iyon kung nanood kayo sa mga video ko na nakakaraan. Usually, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa salita ng Diyos. Tinatalakay natin ay tungkol sa salita ng Diyos, pag-aaral sa salita ng Diyos. Ngayong gabi po, gagawin uli natin yan. Pero bago po tayo magsimula, katulad ng dati nating ginagawa, samahan niyo po ako sa pananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po muli sa pakikiisa nyo sa ating panimulang panalangin. Simulan na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating ang ating tatalakayin ay tungkol sa Ebanghelyo para sa araw ng bukas, Sabado. Tungkol sa Ebanghelyo para sa araw ng bukas, Sabado, gagamiting mabuting balita sa pagdiriwang sa ating mga Katolikong simbahan. Ano po iyon? Ano po ang Ebanghelyong iyon? Share screen po ako para maipakita sa inyo ang Ebanghelyong pag-uusapan natin. Wait lang po. Okay. Ito po ang Ebanghelyong pag-uusapan natin. Ebanghelyo para sa araw ng bukas mula sa aklat ni San Lucas, mga kabanata 16, mga talata 1 hanggang 8. Simulan na po tayo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sinabi ng katiwala, eto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo
gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa pa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, stop share na po ako. Stop share na po ako. So, yan yung ebanghelyo na gagamitin para sa mga misa sa ating Katolikong simbahan para sa araw ng bukas. Tungkol sa katusuhan ng isang katiwala, kung paano natuklasan na nilulustay niya ang pag-aari ng kanyang amo. Na mabalitaan nito ng amo, sabi sa kanya, aalisin na siya sa pangangasiwa. Okay? Pangangasiwa dun sa ari-arian nung amo. Yan ang ebanghelyo para sa araw ng bukas. Balikan po natin yung verse 6 at 7. Balikan natin yung verse 6 at 7. Talata 6 at 7 ng ebanghelyong ating pinag-uusapan. Babasahin ko po ulit yung talata 6 hanggang 7. Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Tinatanong nung katiwala dun sa may utang sa kanyang amo, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo at palitan mo. Gawin mong 50. So, yung 100, gawing 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, sulat mo 80. Yan. Yan po ang laman ng talata 6 at talata 7. Nasimulan na tayo sa pag-uusap at pagtalakay. Okay, alam nyo ba na ang bilang na 100 ay may ikinakabit na simbolo o pagpapahayag. Pag sinabing 100, highlight natin yung bilang na 100. Yung may utang na 100 tapayang langis at yung may utang na 100 kabang trigo. 100, yung bilang na 100. So, alam nyo ba na may pakahulugan na ang 100 ay sumasagisag, tumutukoy, sumisimbolo, signify the fullness of God's divinity. Ang kabuuan, okay? Ang kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos, 100. 100. Okay? Ibig sabihin, pag sinabing 100, usually, ang alam natin, buo, hindi ko lang, ganito, halimbawa, yung pizza pie, yung pizza, okay, pagbuo yung shape ng pizza, halimbawa, bilog na pizza, kapag buo pa yan at hindi pa kinunan ng anumang slices, okay, buo yan, 100, okay. Same thing to other things, like kahit ang pizza rectangle, ang pizza square, hanggat di siya nababawasan, hindi siya na-slice, nabawasan, buo siya 100. So again, yung 100,
may paniniwala na yan ay sumasagisag sa kabuuan ng kabanalan ng Diyos, and also the fullness of His grace, ang kabuuan ng kanyang grasya, ang kabuuan ng kanyang mga biyaya na ibinibigay sa atin. 100. Pag sinabi ng isang tao, tutulungan kita, 100%. Ano ibig sabihin ng tao? Ang ibig sabihin ng tao, ibibigay niya ang buong effort niya. Okay? Walang intensyong magkulang. Okay? Sinasabi, umasa ka, ibibigay ko ang lahat ng aking magagawa upang tulungan ka. 100. Buo. Walang mental reservation na sige, tutulungan kita. Pero, yan, may pero. Sige, tutulungan kita. Subalit, datapwat. Okay? Walang buts, walang ifs. Pag sinabing 100, tutulungan kita 100. Hindi pwedeng tutulungan kita, pero sa kabilang banda dapat may ganito ako Ang hilig-hilig natin dyan, sa mga buts and ifs, sa mga subalit, sa mga pero, sa mga datapwat. Ganun din sa trabaho. Pag sinabi, gagawin ko ang aking trabaho, gagawin ko ang aking tungkulin, 100%. Ibig sabihin again, buo, hindi kulang, hindi rin naman masasabing sobra. Buo, sakto, sa kabuuan. Katulad din yan ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Ang binasa ko po ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, tungkol doon sa tusong katiwala. Pero ngayon, November 7, ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa kahit pag-iwan ng pastol sa 99 na tupa para hanapin yung isang nawawala. So, isama mo yung nawawala doon sa iiwang 99, pabalik tayo doon sa 100. So, parang sinasabi, may ano talaga yan, may significance talaga yung 100. Again, it signifies the fullness of God's divinity, the fullness of His grace, the fullness of His blessing. Ang Diyos, biniyayaan tayo 100. Biniyayaan tayo ng Diyos 100. Ibig sabihin ng pagbibigay biyaya, 100, walang kulang. Ngayon, pwede mong question, Sir, paano mo sasabihin ang grasya ng Diyos na ibinibigay sa tao is 100, walang kulang? Kasi kung ganon, walang kulang, bakit may mga taong kulang-kulang? Kulang sa pag-aari, okay? Kulang sa pag-aari, posesyon, kulang sa ah, kulang sa kabutihan ng kalusugang status. Bakit may mga taong kulang, walang paa, walang kamay? Kung sinasabi mong 100, bakit may mga taong ganyan? May mga taong kulang, may mga taong mahirap at nagugutom, may mga taong nananangis dahil sa dami ng problema. Alam niyo mga kapatid, wala yun dun sa kung ano ang meron ka, kung ano ang wala ka, para sabihin kung ano ang buo at kung ano ang kulang. Kasi may mga taong kahit kulang, namumuhay ng buo, 100. May papakita ko sa inyong video. Kung kilala nyo si Nick Bujicic. Wait lang, screen share po. Ito yung video. Okay, ipe-play ko yung video. Sino si Nick Bujicic? Isa po siya, pangungunahan natin, isa po siya ring Christian pastor. Pastor na
Christian pastor. Not, hindi siya Katoliko. Pastor siya. Christian pastor. Tignan niyo po, i-replay ko yung video. Inspirational video galing sa kanya. I want you to know that the fear of being alone and having no purpose in your life is one of the most disabling things that you'll ever experience in your life. And you need to know the answer of two questions. Who are you and what do you want? For me, I realized as a kid, there was a choice I had to make. Either believe what the world said and only believe that broken pieces are ahead for me, or believe that God loves me. It was hard. Because when God says in the Bible, I have a plan for you, I'm thinking, really? And I prayed for arms and legs. What do you want? I wanted arms and legs. It's not that difficult to believe. The God of the Bible says he has a plan for you. Do you see this timeline? I'm 8 years old going forwards into the future. No idea what was ahead. The Bible says he has a plan. We don't see the plan, so it's kind of foolish to believe something that you can't see, but faith helps you to do that. Faith is exactly that, and faith comes when you hear the word of God. When I heard the word of God, I still didn't understand his love, his plan. So I prayed for a blueprint of his plan. And he didn't come back to me on that request. And when you don't hear from God, you then start to conclude what you believe. From then on, do you decide to keep on believing and waiting to see what happens and trust him? Or do we conclude to do this? There is no God. I'm alone. There is no hope. There is no purpose. I'm getting bullied for the rest of my life. Never getting married. Never going to have kids. Never going to be happy. Man, was I wrong or what? At age 10, I tried to end my life, but I'm still here. All I could see were broken pieces, and I had no idea that there would ever be hope for someone truly disabled, emotionally, mentally, spiritually, physically, the whole thing. I mean, on every checkbox. I wasn't myself sometimes. I was so angry at my life. And I want you to know in your life, there will be times where you feel like you'll be on the edge. But when you look at the word disabled, D-I-S-A-B-L-E-D, when you turn your back on the lies like this, and you come to the truth will set you free. Do I look disabled to you today? No. When you put a G-O, go, walk by faith and not by sight, and you put a G-O in front of the word disabled, it spells God is able to do what? Ephesians 3:20, exceedingly abundantly more than you could ever ask, imagine, or attain. What does that mean? It actually means that God has a good plan. He never withholds any good gifts. I was 15 years old and I read John chapter 9. A man was born blind and no one knew why. Jesus was asked by everyone, why was this man born blind? Now, my doctors don't know why I was born this way. My parents don't know why I was born this way. And I want you to know that we don't have
any answers for my birth defect. Jesus said this blind man was born this way because God's works are going to be revealed through him. Jesus spits on the dirt, puts mud on the face of the blind man, and there is no record of the blind man saying anything, flinching, asking anything, moving backward, nothing. Jesus performs his miracle as he is still. I realized Jesus did not sit the blind man down and say, Mr. Blind Man, my name is JC. I'm the healer. I'm about to spit in the dirt and give you a facial. And after we wipe the mud off your face, you're going to see. He didn't do that. God doesn't need to tell me his plan. I just need to be still and believe he has a plan. That's when you walk by faith. Why would you need faith if God told you everything? If I was age 8 and I prayed for arms and legs and God instead told me everything he's going to do until the age of 33, you gotta be kidding me. I would die of shock. Writing books, 55 languages. If God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, then who can God not use? Amen? He loves you, and he can do anything with your broken pieces. Okay. Yun po yung video. Nakita niyo, wala siyang dalawang kamay, wala siyang dalawang paa. Tapos, bukod sa physically disabled siya, nagkakaroon siya ng mga emotional problem. Nagkaroon siya ng mga pagkagalit. Nagkaroon siya ng mga pag-aalala. But later on in life, he realized better. Nakita niya yung sitwasyon. Ngayon, nasabihin ba natin yung taong yan, hindi buo, hindi 100, buo pa rin siya sa kanyang pagkatao kahit marami siyang kulang. Okay. Ano yung pinagkaiba niyan sa hirap ng buhay? Okay. Minsan kasi, okay, kahit buo tayo, nagiging bulag tayo sa mga bagay na dapat pinagpapahalaga natin o ina-appreciate. Okay? Kahit mahirap ka, buo naman ang iyong pamilya, kumpletong pamilya mo, wala nagkakasakit, hindi kayo sumasala sa pagkain, kahit mahirap ang buhay, buo pa rin yung 100. Kasi hinahanap natin kung anong kulang, Sabi ni Pastor Nick, nagbibigay ang biyaya ng Diyos sa tao without withholding anything. Wala siyang pinipigilang Wala siyang pinipigilang uri ng pagtulong sa iyo o sa tao. Kung magbibigay siya ng biyaya, buo yung biyayang yan. But the thing is, kahit buo yung biyayang yan, kung hindi natin pagpapahalagahan, mananatili pa rin tayo sa kaisipan na kulang. Illustrate ko sa inyo yung buong punto ko. Minsan nakakita ako sa internet, ganito, picture siya, several pictures sunod-sunod, parang comics, ganun, comic strip. So, yung una, makikita dun sa unang picture, may isang lalaki, nagmamaneho siya ng isang luxurious car, isang magandang kotse, magandang kulay, magandang brand. Baka mamaya, Porsche pa yun. Okay. So, nung nagmamaneho itong lalaki na may magandang luxurious car, tumabi sa kanya isa pang another vehicle, another four-wheel vehicle. But the thing is, itong four-wheel vehicle na ito,
Okay? Ay 4x4. Una pala, balikan natin yung unang picture. Yung lalaki nakasakay sa mamahaling kotse, may nagdaang eroplano sa taas. Sabi niya, I always wish to have a helicopter like that. Lagi ko gusto na sana magkaroon ako ng helicopter. Meron siya meron siya magandang mamahaling kotse. But look at what he thought. Okay? Tignan niyo kung ano inisip niya. Hinahangad niya. Yung bagay na wala sa kanya. Pero mukhang hindi niya napagpapahalagaan yung magandang kotse at mamahaling kotseng sinakyan niya. Ang nasa isip niya, yung helicopter sa taas. Ang sabi niya, sana meron akong helicopter na ganyan. May tumabi sa kanya, 4x4 vehicle. Okay? All-terrain vehicle. Pwede sa bundok, pwede sa lubak-lubak. Sabi nung nasa all-terrain vehicle, SUV, na sana meron akong ganyang kamahal na luxury car. Okay? Yun yung sabi. Tignan nyo may SUV yung lalaki, pero ang isip niya nakatuon sa pag-aari ng iba. Tapos may tumabi na naman dun sa 4x4. Ang tumabi naman ay isang bagong kotse. Hindi naman siya SUV. Ang sabi nung nandun sa SUV, wait, kotseng bago, sorry. Lalabo-labo sa isip ko yung kwento. Yung, again, isang magandang kotse, may nagdaan sa taas, helicopter. Sabi niya, sana meron ako helicopter. Maganda yung kotse. May tumabi doon sa kotse maganda, luxury car. May tumabi doon, isa namang 4x4, SUV. Okay? Pero ang sabi nung nasa SUV, nasa isip nung nasa SUV, nakatingin dun sa luxury car. Ang sinasabi niya, sana meron akong ganyang kamahal at kagandang kotse. Tapos, may tumabi na naman doon sa SUV. Ang tumabi naman sa kanya, hindi SUV, pero bagong kotse. Pero anong nasa isip? Nakasakay doon sa bagong kotse na nakatabi doon sa SUV, 4x4. Sana meron akong ganyang off-road vehicle, 4x4. May tumabi na naman doon sa bagong kotse, lumang kotse naman. Ang sinasabi naman, nung nasa lumang kotse, sana meron ako isang ganyang bagong kotse. Habang tumatakbo yung lumang kotse sa tabi ng kalye, may isang lalaki sa tabi ng bike lane nagbibisikleta. Tinitignan niya yung lumang kotse. At ang sabi niya, sana hindi na lang bisikleta meron ako, kundi ganyang kotse. Tapos, habang nagbibisikleta siya, may nakatayo na naman nga sa kalye, wala naman sasakyan. Wala ni anumang sasakyan, naglalakad lang. Pero ang sabi nung nasa isip ng naglalakad lang, sana meron ako kahit bisikleta. Okay. Habang naglalakad, yung taong walang sasakyan, walang bisikleta, mula sa isang bahay, nakatanaw sa isang bintana, ang isang tao habang siya'y naglalakad. At ang sabi ng tao na nakasilip dun sa bintana, ang sabi ng tao, sana katulad niya ako, nararating kahit saan niya gustong pumunta. Bakit? Anong sitwasyon ng taong nakasilip sa bintana? Naka-wheelchair. So what is the point of the story? What is the point of the comic strip? Minsan, okay, kahit buo tayo, hindi natin nakikitang buo tayo. Dahil binubulag tayo ng hindi pagbibigay halaga. Okay? We are not putting value to what we have. We are not appreciating them. Hindi mo na-appreciate
kung anong meron ka at hindi mo pinagpapahalagahan. Mas iniisip mo pang maisip na gustuhin at pagpahalagahan yung wala naman sa'yo o hindi naman sa'yo, okey? Ang kaligayahan wala dun sa pagtukoy sa kung anong meron ng iba. Ang kaligayahan din ay nasa pag-appreciate, pagbibigay, pagpapahalaga sa kung anong meron ka, okey? Yun. Again, ang Diyos, sapat ang grasya at biyayang binigay sa'tin, 100, okey? Buo, the fullness of God's divinity, the fullness of His grace, the fullness of His blessing. Sinik Bujisik, huwag niyong sabihing hindi siya 100% buong kanyang pagkatao. Buo siya. Sa klase ng buhay na meron siya, marami siyang na-inspire sa iba't ibang panig ng mundo. Pero mind you, putol ang kanyang mga kamay at putol ang kanyang mga paa. Almost hanggang balikat. Tapos yung paa, wala talagang paa. Hanggang dun siya bago dumating sa bewak. Pero tignan niyo ang nangyayari. Ang sabi niya, bakit ang tao naghihirap? Bakit ang tao kung minsan, okey, may mga hirap tulad niya, okey, hindi dahil para parusahan siya, kasi may plano ang Diyos na sa klase ng buhay niya puwedeng ma-inspire ang iba. Maraming na-inspire sa buhay ni Pastor Nick kasi sa pag-iisip na bakit siya nagagawa niya, eh, ikaw kumpleto ka lahat. Kumpleto ang iyong paa, kumpleto ang iyong kamay, kumpleto ang bilang ng iyong mga daliri sa kamay at paa. Hindi ka bulag, hindi ka pipi, hindi ka bingi, okey. Pero kung minsan sa kabila ng maraming pagpapalang 'yan galing sa Diyos, mas naiisip pa natin kung anong kulang at 'yun ang bumubulag sa'tin para hindi ma-appreciate ang Diyos, lalo na ang kanyang pag-ibig. Huwag tayong mag-isip ng mag-isip o maaari ding mainggit ng mainggit sa kung anong pag-aari ng iba. Una dapat dun, hindi dapat mainggit. Kung tagumpay ang iba, dapat maging maligaya ka pa rin para sa tagumpay nila, para sa tagumpay nila. Huwag kang mainggit, huwag kang isip ng isip sa mga bagay na wala sa'yo, pero nasa ibang tao. Pagpahalagahan mo, i-appreciate mo ang mga bagay na meron ka, okey? Huwag mong sabihin kasi na mga bagay na 'yan, permanente. Ang mga bagay na meron ka sa isang iglap, puwede yang mawala, puwede yang mawala, okey? So, ingatan mo, pagpahalagahan mo, bigyan mo ng value, i-appreciate mo kung anong meron ka. Kasi hindi ka magiging tunay na maligaya kung lagi ka na lang nakatutok sa iba. Lagi na lang isip mo at puna ay sa iba, pag-aari ng iba, titulo ng iba, kapangyarihan ng iba, kayamanan ng iba. Kapag gano'n lagi ang mindset mo, nakatukoy, naka-focus sa iba, hindi mo na nai-enjoy 'yun, hindi mo na nai-enjoy kung anong meron ka. Again, ang ebanghelyo ngayon ay marami kasing ano, eh, maraming anggulo na puwede mapag-usapan sa ebanghelyo para sa araw ng bukas, okey? Okey, so pero ang binigyan ko ng pansin, higit na higit kong nakita etong bilang na 100 sa ebanghelyo para sa araw ng bukas, okey? Nandun ang
kung paano gumawa ng paraan yung tusong katiwala sa maaaring parusang ibigay sa kanya ng kanyang amo, at isa na nga rito ang alisin siya sa pangangasiwa. Yung mga may 100 na utang sa kanyang amo, binawasan niya, okey, binawasan niya sa dokumento ng pagpapautang ang bilang ng utang. And then again, yun nga, 100 sumasagisag ng kabuuan ng kabanalan ng Diyos, kabuuan ng mga grasya niya sa atin at pagpapala. Okay? Kasi kung minsan hindi natin malinaw na nakikita kung ano ang sitwasyon natin. Kasi nga, pinapadilim nga, binulag tayo. Okay? Mas tignan ang sitwasyon ng iba kaysa sa ating sarili. Kaya yun na lang po muna. Again, maraming anggulo yung ebanghelyo para sa araw ng bukas. Pero I think sapat na rin ang nasabi ko dun sa anggulong nakita ko. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa muli po. Paalam.